This rest. Chair, would like to recommend or Gralis for communication as well as for the reading of the class. Item number 4, I'd like to acknowledge our visitor. It's Brigada. First, the minutes held last August 6th. Ano ginawa mo sa kanya kanina?
the following items. He will speak to the legal opinion by Councilor Lacanilaw Davis decision that you will follow. Instead of using, you will follow what's the legal case. Thank you. And Mr. Secretary, it's clear the presiding officer and the councilor of that is not executive. Councilor Lagada. Is that this one? One by name. Is that the executive? Is not this one? Chair, the presiding officer. For the consideration of the consent regular session. Detailed posted. So, Councilor, yeah. Councilor.
handle the minutes of the 207th regular session held on August 13, 2024. If there's an amendments, kindly raise your hand. We can put it. Go ahead, Ms. Vivalian. I move that the minutes of the 207th regular session of the Sangguniang Bayan of St. Point, Palawan, held on August 13, 2024, the Division of the Barangay Citizen of Brooks Point, Palawan, moved and adopted. The minutes of the 207th regular session of the Sangguniang Bayan of Brooks Point, Palawan, August 13, 2024, the Division of Barangay Session Hall, Brooks Point, Palawan, approved and adopted. Okay, reminder, Secretary Yoso. Before we adopt the minutes of the 207th regular session, we have spoke with our budget officer, Ma'am Dema Sariano, that we should change the minutes, if that's okay with everyone. We're going to add up or change the minutes and add there was an increase with LTC, LTC number 1. LTC, The approval of the local budget circular. Is that okay with everyone that we approve that? Agree? Agree? Please take note. And this minutes, the 207th regular session of the Sangguniang Bayan of Brooks Point, Palawan, held on August 13, at the bigyan ng mga barangay session of Brooks Point, Palawan, with the necessary amendments are now approved and adopted. Same hands. And, I will relinquish that for deciding officer. Our secretary informed the chair that minutes of the special session is not yet finished. So we will tackle it on the next regular session. So we will now proceed to the privilege of our basic commission president. May I po? Sige ako, Apo. Ay na po. To our presiding officer, Honorable Meritin D. Feliciano po. To my esteemed colleagues and our fellow citizens, I stand before you today to express a deep concern that has resonated across our community.
one that has left our athletes, coaches, and sports enthusiasts disheartened and neglected. I am here to speak about our municipality's apparent lack of support regarding sports programs. According to Section 19, Articles 14 of the 1987 Constitution provides that the state shall promote physical education and encourage sports programs, league competitions to foster self-discipline, teamwork, and excellence for the development of a healthy and alert citizenry. And DILG Memorandum Circular Number 2023-172, all provincial governors, city mayors, municipal mayors, punong barangay, DILG regional directors, and other concerned subjects support to physical fitness and sport development of student athletes. Sports, as we all know, play a pivotal role in our holistic development of individuals, especially our youth. It fosters discipline, teamwork, and sense of community. It is a powerful tool that brings people together, transcending differences and cultivating a spirit of unity and pride. Our local athletes have the potential to shine, not just on our regional stage, but also in the nationally and globally. For years, our sports program has been struggling for funds, facilities, and most importantly, for the recognition and support they deserve. Our athletes train to subpar conditions with inadequate equipment and dilapidated facilities. Coaches who dedicate their time and effort to developing these young talents often do so without proper compensation or support. How can we expect our sports program to thrive under the circumstances? How can we expect our athletes to compete on equal footing with those from other municipalities that receive full backing from their local government? The lacking of support from our municipality is not just a disservice to our athletes, it is a disservice to our entire community. Sports programs, more than just games, they are a source of hope, a pathway for scholarships, and for some, a way out of poverty. As of the moment, our under-21 basketball team of Brooks Point are now competing in Governor's Cup, wherein they need to travel 3 different municipalities by their own gastos because of the home and away format, and standing 2 wins and 1 loss. Hindi po ba nakakalungkot na we honor their win, we clap for their victory, but we are not providing their needs? Dala-dala po nila ang bayan ng beautiful Brooks Point, and yet, kahit panggasoli naman lang daw po na nilalambing nila, hirap pa silang makakuha. Nakayanan nga po natin na magpaligan ng halos kalahating milyon ng papremyo, pero ang suportahan ng mga kabataang ito na sobrang taas ng potensyal ay hirap na hirap tayo. I personally just want to give credits to those Sangguniang Bayan members, those individuals that give supports para lang po matuloy ang kalaban nila. As SK President, bilang kuya at boses ng mga kabataang ito, ako po ay sobrang nalulungkot sa nangyayaring ito. Last night, one of the prayers, tinawagan po ako, asking for a bit of money para daw ma-survive nila ang pagkain nila sa gabing iyon. Hindi po ba nakakalungkot? Pagkain na lang, halos nililimos pa nila. Tapos tayo, ano po ba ang problema? Ano po ba ang dahilan? Bakit hirap na hirap sila makakuha ng suporta? By neglecting these programs, we are denying our youth these opportunities. We are denying them the chance to excel and make a name for themselves and for our municipality, of course. It is time to prioritize our sports development, invest in their facilities they need, and provide the support that will allow them to compete and succeed. Not to mention pa po na dami pong athletes na lumipat na ng ibang munisipyo para doon makapag-aral, especially si Josh na taga Balacan. Siya po ngayon nagko-compete para makapaglaro sa Iloilo. Ngayon po nag-aaral na sa Nara, Palawan. We must remember that the success of our sports program is a reflection of the success of our community. When our athletes win, we all win. And please, I'm seeking for this August body
simulan na po natin suportahan at bigyang halaga ang sport dito sa ating bayan. Hindi po ito laro lang. Tuloy po iyan sa tagumpay at katuparan ng kanilang pangarap. Maraming salamat po. Yung SK, Councilor Legrada. Tanong ko lang po, ano ba ang meeting? Ako po. Ano ba, ano natin ang tataman tayo ng nakita ng laro. Laro tigit yung mga tumatayo sa ibang munisipyo. Hindi mo ba naisip mo na yung ba na alam naman ito pa na hindi yung mga sports. Hindi mo ba naisip na gumawa ng mga resolution, support sa mga maglalaro natin, magkaroon ng pondo. Actually po, regarding po doon sa sports development program, nag-draft na po ako. Pero ito po kasi, Councilor Legrada, ito pong pag-participate ng this particular matter po. Pag-participate po ng Brooks Point po doon sa governors na pagbitaan. Gawa nga daw po na, hindi ko po sure kasi po si Sir Benedict po last time, tumawag din po sa akin na gusto nga pong mag-compete ito po ng under 21 natin sa governors na. Pero parang hirap po ata sila nagkasundo ni Mayor about doon sa expenses. So ito po, personal gastos na po ito ng club sa poblasyon po para po matuloy. So they say po sana kahit konting support lang. Yun lang po naman po yung nilalaan. Hindi naman nilalaan nila. Pero parang kinaano lang po nila na kahit sana po pakalambing lang sa kanilang needs doon. Kasi po hindi biro. Actually dato may gay pa po sa Brooks. Gawa nga po nang hindi po tapos itong ating pagpagod. Ay hindi na po nakapagpalaro si Mayor sa Brooks. Dapat po si Home na may format siya. Excuse me po. Bale, may laro dito, laro sa every box. Para po makakuha din ng support sa crowd yung ating candidates. Nasintihan ko yun, pero wala kasi nung naupo ka, wala akong natatanda ng mga siguro mo. Programa sa pili sa ating mga kasamahan para masuportahan yung mga kabataan natin, yung mga kalataro, maging natin sa studio. Ngayon mo natin sila bang yan. Pero kaya naman wala pa noon, every time na malapit yung ating mga manlalaro, hanggat meron, kaya dapat tayo nakakaya. So, yun lang sa akin naman ang pero, parang ano pa, scale, mga programang yan. Kasi naman hindi sumuport eh, sila mga kasamahan sa mga bayan. Kaya lang po, marami. Yung Councilor Politik. Yes po. I think hindi na ito ay subjective na problema na na-experience ngayon this day. Even before, mayroon na po mga ganyan. Pero yung problema niya, tingin ko, hindi yung resulta ng kakulangan sa mga anticipation planning. So, mayroon tayong municipal sports office. Sa tagal ng panahon, alam na natin kung ano yung mga sports activity kung minsan. Hindi lang siya naka-inline doon sa mga official events related sports activity. Pero may mga umuusbong. Dapat may sasama yun doon sa sports development plan. Dapat yung sports development plan na yan ay integrated siya, pati yung plan ng SK. So, I think, Madam Presiding Officer, baka po pwede magkaroon ng isang comprehensive plan, municipal sports plan, yung Office of the Municipal Sports natin at saka yung SK. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, minsan ay pwede natin i-visit sa mga officials at ilang mga sponsors. Bonus na lang yun, yung may mga makukuha tayo ganyan. Pero dapat meron talagang nakalaan sa mga sports activity na unanticipated, hindi siya related sa official events, sports related activities. Yun yung mga kulang natin yung mga nakaraan hanggang sa ngayon. Tama naman yun, may sinasabi ni SK, no? Maraming mga potential players on such places. Sa totoo lang, baka nga makakapag-produce tayo ng mga quality players dito na pwede mag-participate sa mas mataas na antas ng kalakasan. How much more na si Carlos
Yulo nga, galing sa Leyte, di ba? O Panay may magaling sa Brooks Point. So, makapanahon na, Madam Chair, na medyo i-improve yung municipal sports plan ng ating munisipyo kasama ng SK. Since na siya yung chairman ng sports committee. Consider, hindi ko ba nag-share? Good morning po pala. At tanong ko lang kayo, dati kasi yan, naririnig ko kay Kuya Benedict na magbubuo ang Brooks Point ng tingnan natin sa Under 21. Ngayon, parang nakausap ko siya bigla, sabi niya, speak yan, hindi naman tutuloy ng Under 21 natin. Hindi ko lang alam kung ano yung division talaga. At tapos, wala na talaga yan, hindi na talaga sa yung Brooks Point. Ang nakikita yung personal, kumbaga, ang sumali talaga yan, private na, kumbaga private club na. Kaya siguro, anong sabi ni Mayor maglapit ko sa kanila? Yung kay Sir Benedict po, last time, SB Dad, natin na ginawag niya po sa amin. Yung mga players po, yung mga athletes pa na magpaparticipate po. Ayun din po yung kasama sa akin. Kasi po sila po mismo yung naglalambing na please mag-participate po tayo kasi kaya naman po namin. Ganun po. Pero yung usapan pa ng kay Mayor parang ito nga po tayo yung gym, hindi po sure, hindi po nagpayag eh. Kasi po hindi po makapagalo sa groups, gawa nga ng ito po yung octagon na hindi. Tapos, ayun po, so when it comes to expense naman po, sila na po yung kasi nila po. So, ang alam ko po nagbigay po si Mayor po na pang-fuel nila. Ayun po. Kasi ang nakalagay na sa ano nila, nilagay na nila hindi na Brooks Point. Actually, Brooks Point kasi yung slab lang po yung name, pero sa ano po, telecast, Brooks Point. Kasi bawal po maglapag ng private. Kasi intermunicipality po. Alam ko ganda ng feel ko, kaya siguro wala na pag-photo dyan. Parang nag-declare kasi nila talaga sa bahay dyan. Kaya siguro, Last hour. Kasi kaya na ng Brooks Point, kasi wala ka tayong photo. Kaya siguro sa reason. Tapos di mo rin pa ng private. Siguro nahirapan. Kasi pag-ingat talaga, mahirap talaga yung halos pa yung gastos. Medyo may nakalipat na rin. Kasi po, may Yung manager rin yun, talaga dapat yung gastos na niya. Kung sino man yun, dapat talaga siya kasi siya na-initiate na magkaroon ng team ang groups. Ano naman, talo pang sila. Pero yung manager na rin, yung team manager, ayun dapat na rin. Mr. Perez. Yes, but typically, as the sports committee, kasi ayun palaro na yan, before pa magbaragahan, na-i-announce na po yan na may governors na imagine na event na yan. So, sensible. Pagkalaro na yun, ang point ay kumuha ng trainer ng yung event. So, mga bata, kasi ang wrestling yung kasama na sa palarong pangbansa. So, hindi ko na lang bakit ako ginawa na Central School. Pero, nagbigay yung mayor ng sa talent fee ng trainer. Kasi yung trainer na ito ay trainer ng Olympic. Pero Pilipino po siya. Okay na yung Olympic, yung position, ang transformation na lang ang sa tungkol point ng Olympic sa pagpapasita. So, ako kinusap na magawa ng paraan na mahatid sa ito. Darating siya ng September 1 at babalik na ito 8. So, ito po ako sa wala sila siguro, ang inuwi lang naman na kung may pa naman magawan pa ng paraan sundin na naman na tinahatid sa airport. Ito naman kapigatan na yun. So yun po, nagpumunta lang din ako sa taga-sentral at kaya naman na nagyan natin yung mga simpleng pata natin support.
Depende po ito ang may request. Kasi nga, kasama namin sa Palawan ng pambansa. Request nila. So, mga magsimula sila sa grassroots. So, yun po, 1 week na naman dito. Well, ang take ko naman dito ay all appropriation ordinances dumadaan sa atin. So, meron tayong right to request na include ito sa mga items that should be prioritized na lagyan ng budget. Pagka hindi na lagyan ng budget, hindi tayo nag-request. Diba? Kasi, kaya nga bumabalik-balik dito, nandito natin akumahan yung budget. Walang maimplementa. Eh pero kung nasa sa atin yung bola, hindi naman tayo nag-request. Paano malalaman ng executive? So, ako ang take ko dito sa mga susunod na supplemental budgets. Alam mo ng bawat isa, ano ba yung mga priorities natin? Kasi mahirap na pagka alam mo naman yung pondo natin. Hindi mo pwedeng agad-agad na ito yung hit, agad-agad kuha kayo. May proseso. Kasi yung magpupondo para sa liga at sa mga players, hindi ganun. Hindi maliit na budget yan. Kasi budget ang kailangan. At siguro sa susunod na supplemental at sa darating na annual budget ay bigyan natin ng pondo ng sports. At ano man yung mga kagaya sa paragatan, lahat hihingi. Pero wala tayong pondo. Ang napunduhan lang natin yung sa palang panlalawigan. Yung ano ba yan, wushu, badminton, lahat nag-enjoy. Kaya wala tayong budget doon. Hindi sa lahat sa atin. Pero nakakatigat doon kasi ang daming grupo doon hindi. Sasabihin, wala naman kayong hindi sa amin. Kasi hindi naman natin napunduhan yun. Kaya alam na rin natin na may mga ganyang palaro, taon-taon. Dapat malagyan natin ang budget para kung meron pa nga tayong ibibigay sa kanila, hindi na masyadong full burden for us. Bawa, uniform, pagkain, accommodation, fuel, lagay na doon para hindi naman tayo masyadong mabigatan. Paano? Dapat sana mag-isama sa plano niya yung mga sports na kasama sa pang-Olympic na. Marami dito. At yung sports sa Olympic Committee, dati naghahanap sila yung mga laro ng yung mga katubong laro. Gusto nila makaano yun eh. Kasi sa ibang bansa, karamihan ng mga player doon, nakuha ng mga bansa nila, galing sa komunidad ng mga katubong. Saka huwag na tayo magpilit doon sa mga sports. Dahil hindi naman talaga kaya ng Pilipino. Diba sa gymnastics? Kaya nag-get number 1 yung Lara. Kasi nakakonsiderate sila sa gymnastics. Ilan agad ang medals na gymnastics. 20 plus yata lahat. Kuha nila yun. Kaya kahit wala sila dito sa mga ibang events. Once na lumabas yung result ng sa gymnastics, malakasa tayo. Kasi hindi tayo nakakonsentrate. Ba't hindi nakakonsentrate sa swimming, gymnastics, yung mga individual events? Diba? So, dapat, sa bagay, yung malaking pondo nasa DepEd, yung SAF na noon. Sana, yun yung paglaanan nila ng mas malaking budget. Sa tingin ko, kulang din ang pag-usapan ng LGU at Bandit, lalo na ng ating sports coaches. Kasi madalas ko na papansin, kulang sila sa communication. May mga laging may
magbigay ng DepEd tuwing may mga event tayo magpalaro. Madalas, hindi naman wala talaga itong nagpalaro. Mga pinakalaki ng mga hindi sila satisfied sa mga ginagawa ng mga LGU. Kaya lang sa pag-uusap. Oo, pero sana, ano nila yun eh, programa nila yun. Suporta lang yun. So, kumbaga, sa palaro, talaga yung district talaga yung, although may mandate tayo lahat, pero sa kanila talaga yung malaking mandate. Tayo ay sasupport ng financial. Sir Nick, good morning. Oo. So, merong prepared speech dito si SK tungkol dito sa under 21 basketball team. Oo, wala pa yung o kung meron ng paano ba yung problema natin yan sa stores? At ano may pondo ba tayo? Pinigulat mo rin po sa lahat. Yung under 21 po, sa totoo lang po, nabaragadan ko lang na pero po, Mayor, negative po yung sagot. Doon po, negative po. Tapos, pangalawa po, wala po tayong nalalaman ang natunduhan ng sa sulod po ni Kailan ba ito nasimulan? Itong governor's cup? Sana pala kung naihabol, yung supplemental, sana pwede tayo. meron po yung alam mo sa supplemental kaya lang hindi na isama. 200,000. Kaya po, meron po yung doon supplemental sa propose po namin na budget. Para ko sana mahingi kami kahit po kung sakasakaling mag-negative po, lalapit po talaga. Lumapit dito sa punsyal, ay talagang negative po talaga. Sana pwede mo naman. Paano sa amin din na isama? Hindi na isama ng NBC? Kasi bago pumunta sa Sangguniang Ganun po siguro, sa sir. NBC. Ganun po siguro. Hindi inalaw ng NBC. Meron po yun, meron po. 200,000 po yung proposal budget. Kaya lang siguro po doon sa pag-himay-himay dahil dinagkasya lang po siguro natin supplemental. Hindi po natin isama. Kaya nga po, ngayon sabi ko, lalapit po ulit ako sa inyo na rin po sa mga talagang mga export activities po natin from August o September o October to December. Yan po yun, wala pa rin po kami. Doon din po sana yun, sa hiningi namin. Sabi na lang po ng ating mahal na mayor, mag-members na lang po ulit para sa mga dalawang supplemental po ulit. Ayun na, yun po yun. Yung pinaka-buong kwento, negative po sa ating mga nabayan at dito na po tayo nag-focus sa atin sa mga palagot yung bibigay ng pondo ulit para lang. Meron po yun sa madam sa supplemental. Hindi lang po talaga isama sa inyo. Siguro, under deliberation pa lang ng NBC Secret Committee, hindi na inalaw. Kaya hindi na dumating dito yun. Wala na kami nakita dito na ano eh. Yun po. Bago po namin, nakala po yun eh. Yung pagbasik po na mag-issue po tayo ng governance cup and 21 pero hindi ko lang po pinili. May mga items naman na hindi naman nakasama na sa MPC na naka-accommodate pa rin natin. Kailangan lang talaga mayroong mag-inform sa body. Hindi ko lang decided. CSK siguro, kasi dito naman, biniliberate natin yung supplemental na yun. 4 nga tayo biniliberate doon, tapos ba? Hindi mo na rin napansin. Hindi pa kailangan na yun. Kasi ang sabi ni Sir Denny, mayroon siyang proposal. Sa budget po namin. So, alam niyo ba na may proposal daw ganyan? Kasi dapat sana nagkakaroon ng Madam Chair ng coordination si Municipal Sports Coordinator at si SK
Kasi habang nagpo-propose ay sports office, dapat ang katimbang niya dito na sumasalo, ipaaprobahan niya na SSK. Dapat kapantayan dito. Sana baka wala siguro that time, wala siguro kayong coordination na, di ba, sabi ni Sir Benedict, may sinasama ako 200,000 dyan para sa ating ninyo. Pantayan mo kasi dadaan sa inyo after ng MDC. So, siguro kung may ganyan coordination, pagpunting dito, dapat makita yun ni SK na bakit hindi sinama dito sa pinaward sa kasi mayroong dapat na item ito for ganito, nag-100. Yun yung nawala. Oo, kaya nga meron kayong kanya-kanyang chairmanship para kayo ang mag-ventilate ng mga demands ng inyong mga committee dito sa plenary. Yung iba kasi, hindi naman alam yan, pero kayo alam niyo yung lead ng mga sektor na hawak. Senator Rodriguez. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair. I stand correctly po, Madam Chair, regarding po sa naging salaysay po ni Victoria Anigi. Kasi it's been our practice po na as a department head, merong budget po tayong nire-request sa ating MDC. Sila po mismo yung mga lumalabig po dito sa ating opisina at usap. So, ako po I don't find any fault kay SK regarding po sa matter na ito. Bagos, since si department head po yung nakakaalam na meron palang allocation po na ganyan, siguro it is right to say po na it is, sorry to say sir, it is his obligation to inform hindi lamang po si SK, kundi yung buong body. Kasi katunayan po, katulad po sa MDR, pag meron po silang request, hindi lang naman po yung concern na committee po yung nag-aalalay po doon kundi yung buong sanggunian, kinakausap, pinapakiusapan. Nang sa ganun po, kung hindi man po nagkasundo po sa MDC at hindi po naisama sa pagsalang po dito sa atin, ang nangyari, nagkakaroon po ng petition na ibabalik po natin sa MDC para may reconsider. So yun lamang po yung sa akin po, Madam Chair. With regards to this matter po, siguro magkaroon, tama rin po, yung sinabi po ni SB Pulili, magkaroon lamang po ng proper coordination. But, ito po, sa aking pananaw po, ay wala pong lapses na nagawa o nakita po kay SB. Yan lang po sa akin. Senator Balan. Hindi po matalik. Sa totoo lang, si Pueblo excited talaga yan siya sa under 21 na yan. Ako na parang kinakausap na kami ng SPP. Kaya magsali tayo sa ano kasi malakas yung under 21 namin. Siguro pagkapasa ni Pueblo na proposal na kay Mayor na hindi na nagkakatulog na si Mayor. Kaya hindi na po nakarating sa atin. Pero siguro kaya yung proposal niya hindi na siguro na kay SK. Kaya hindi rin alam ni SK kung ano yung nagulat din ako na may under 21 ngayon. Skala talaga kasi sa wala. Second season. Wala kayo po nagulat din. Private sector po. Ano po sa Yes, Madam Chair. Councilor Pulili. Yes, wala tayong sinisisi dito kung sino. Actually, late ka lang dumating kanina yung sinisimula yung discussion. Ang sinasabi natin dito, kasi every department, may mga proposal yan. Regular program man yan, or special program siya na bigla na lang umuuspo. Pero, kung minsan, nagpo-propose yung opisina, siyempre ang kanyang proposal sa nibay sasabit. Sa mayor, the mayor will call the MDC Executive Committee, Local Finance Committee. Yan ang pag-uusapan. Ang problema lang minsan, sa Local Finance Committee pa lang, nadidesisyonan, na-slash. No? So pagdating sa atin, hindi natin alam. So ang sinasabi natin dito, yung pagkaya din ang sinasabi mo, spirit release, dapat nagkakaroon ng coordination. Let's say, bawat isa naman sa atin, meron tayong committee, magkaroon ng communication na
para mapantayan ba? Mapantayan. Kasi yun yung problema eh. Like, i-liga. May mga proposal si Liga pala kay Mayor o may mga binabanggit sa NDC. Tapos, biglang limiting ang NDC, hindi siya minsan nakakapag-participate due to sa moderation siguro. Pagdating dito sa atin, yung mga programa, yung mga PPA na hinihingi nila, nawawala. So, na-check niya, naabangan dito, kaya minsan, naibabalik at naipokonsidera. Siguro sa atin, lalo na sa sports talagang, sabi ko nga kanina, ay hindi lang ito ngayon SK, yung naranasan mo ngayon. Like yung mga previous pa, naranasan na rin ng mga ibang SK. Kaya ang sabi ko ay mas maganda po siguro, Madam Presiding, doon sa pagbuo ng municipal sports plan ay involved ng opisina ng municipal sports, CSK, para yung iba mga, kasi ang municipal sports office, more on siya eh, ano yung mga regular na program, events, official ng bayan, ano yung mga naka-inline na mga sports activity doon. Halos na doon. Yung iba, pwede may dagdag na yun, through anticipation of SK. Para totoo naman, kasi di ba yung programa ni Mayor, party, yung youth doon, para sa sports yun eh. So, bigyan ng pantay na ng alokasyon kung kinakailangan. Sabi nga natin yung pagkataan yung yaman ng bayan. Para may alokasyon yung mga talento ng books po eh. Okay, last natin, banda tayo sa Thank you po, Madam discussion. Chair. Last time po kasi siguro kaya hindi rin po namin napansin na wala siya dito sa pinasang budget proposal po. Kasi po, noong time na supplemental po tayo, Madam Chair, parang wala pa pong fixed na sasali talaga yung books point noon. Talagang, actually negative na po talaga yun eh. Negative na po. So kaya hindi na rin po kami nagkaroon ng pag-usap ni Sir Benedict na meron. Pala kasi po natatandaan po ninyo, ang budget po na hiniling po na sa ganyang kabataan doon, express activities lang. Pagkapa lang po sa linggo ng kabataan, meron kami. Isa tapos na po kagabi. So ayun po yung nangyari, kaya po wala, hindi na pa namin follow up ni Sir Benedict. Tapos po, after po nung pagkuha natin, bago pa lang po tumawag yung private sector na ating hindi tayo makapwede makinig. Ganun po. Thank you. Sa susunod na lang. Sa sustig, dalayin ko na rin yung nakataon na ngayon po talagang papaalam na rin po ako sa inyo for next year natin. Meron ako yung sa breakdown. Pangmalaki at pangmalakasan na po yun yung pag-awan ng Diyos tapos yung events natin. Third. Tapos po ngayong October, papaservice po rin ako. Tinigil ko rin po ngayon po yan. Na-approve po ni Mayor para po pasensya lang din po doon talagang bago ko po nasa team yung budget proposal na yun, wala na po negative na pero sinasin ko pa rin po ay talagang hindi na rin po isama kaya hindi na rin po kami plano negative yung pwede naman kaya sabi ko na lang po sa mga bata baka may magtawag sa inyo. Madam Chair, before you guys speak, Kasi, nag-air na naman ang sentiments eh. Pasensya rin, sorry na po. SA generation. Madam Chair, Pero ang ginawa na natin ay nag-full blown na tayo dito. Thank you po. Meron naman po. Deliberation. pahamon lang po, Madam Chair. Total na dito na rin si response. Kasi po mag-service naman tayo by September sa Quezon. So, ano yung mga nakalaan kasi kami pupunta kami roon kasi that's previous na yung mga official, wala mga kailangan na naman kasi napakalayo naman para po kami. So, sana pagpigyan kung ano yung completion kung ano yung kasi malayo dito na-schedule yung Sige po. Meron na po naayos na swimming Mount Cruz ng parang final po na i-final na doon. Pagka yung lecture niya ng talent, yung accommodation, lecture niya ng talent. Tapos, iwan ko na po, samantalayan ko na rin po kayong apat po sa first sa basketball, 5-on-5. Kayo po talaga yung kailangan po bago tayo mag second quarter. Dapat makalaro kayo ng first quarter. Kahit okay. Lahat po kayo na kailangan natuon. Kailog na kayo, sa Malaysia, kaya
Si speaking ka pa na malakas maglaro dati. Wala. Ayaw ko na. Ngayon lang kasi tawa. Bali, Yan po, aray na rin. alam yan na rin. Dito. Yung dito, opening po natin sa Octagon. Kaya lang po, hindi tayo makakalaro ng Octagon. By plan din po kami ng District 2. Pero yung volleyball po natin dito. Tapos yung mga board games dito. Nilalabi pa po yung evacuation sa badminton. Parang yung hindi na ako yun lang po sila. Thank you. Thank you rin Sir pala. Nick. Sa pinigil ko sa inyo. Item number 6. Question now, right? Number 7. Matera. Item number 1, a letter from Municipal Mayor Marcos Rosario Arvin requesting a clear resolution authorizing the local executive to enter into memorandum of agreement for the establishment of the Southern Palawan Initiatives and Development for Ecosystem Resilience in Marine and Aquatic Network, Marine Protected Areas Network Alliance. Referring to the Committee on Rules and to the Committee on Environmental Protection. Item number 2, a letter from Municipal Mayor Marcos Rosario Arvin requesting to review the ordinance creating a neighborhood support care program intended for abandoned and neglected senior citizens in the municipality of Tuxpan, Palawan, in reference to the request of MSWPO creating a office order for Ms. Leticia Camasal, Mr. Asuto Tujaros, to perform the duties and responsibilities. The draft resolution strongly supported the resolution number 01 series of 2024 of parent implementation of Angkong Elementary School, Barangay Amas, Tuxpan, Palawan, to Honorable Municipal Mayor for the allocation and appropriation of necessary amount of funds for the construction of multi-purpose building of Angkong Elementary School, introduced by Councilor Victoria. Rejected the proponent. Any other measure? No more. Then we go to item number 3. Do we have a committee report? Madam Chair, although you wrote on briefly, but this item number 5, considering na ito po ay mayroon pong relation sa school, baka pwede i-committee on education also. It's just a resolution. Okay. The first resolution. Do we have a committee report? Having their business finished. This is for the day. Spider-Man. Ano sa'yo? Madam Chair, Kay Kimar, Pakako. Good morning, Madam Chair, colleague and staff. Noong nakarang Ingram session ay nag-privilege speech po ako tungkol po sa tribal na kasutan tuwing October. Pagamat ito po ay ordinance, kung ako po ay papayagan yung basahin, hindi pa po ito na bumibimit na committee. Dahil po, sunod-sunod po yung schedule, at nasakit, daming mga kasamahan din po ay nasa travel. Kung papayagan po ako ng aking mga kasamahan, Madam Chair, papayagan po nila ako magkasahin dito. Kahit hindi pa po na committee. Sana nagbibigay, ano kayo ito? Para last nakalitay. Okay. Nakalitay ka talaga. Saan nag-reading siya? Thank you, Madam Chair. Thank you po. Madam Chair,
ito po ay tungkol po ito sa pagsusuot ng excuse me po, traditional attire tuwing buwan po ng Oktubre. Ito po ay gumawa ng draft ordinance. Madam Chair, ito po ay isang ordinansa na nag-aata sa lahat ng gobyernong tanggapan at sa lahat ng antas ng mga paralan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Magsuot ng kasuotang etniko tuwing Lunes sa buwan ng Oktubre bilang pagdiriwang ng buwan ng Katutubo. Section 1. Excuse po. Pamagat. Ang ordinansang ito ay kilalanlin bilang ordinansa sa kasutang etniko para sa buwan ng mga katutubo. Madam Chair, Section 2, pahayag ng patakaran. Tinatadhana ng munisipalidad ng Brooks Point na kilalanin at isulong ang pamana at tradisyon ng mga katutubong Pilipino alinsunod sa pambansang pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo tuwing Oktubre. Layunin ng ordinansang ito na palakasin at pagpahalaga at kamalayan ng mga kultura ng katutubo sa mag-aaral at guro sa elementary at high school. Madam Chair, Section 3, saklaw at pagpatupad. Ang ordinansang ito ay ipatutupad sa lahat ng pampubliko at mga paaralan sa loob ng munisipalidad ng Brooks Point, Palawan. Section? Opo. Napakaganda itong inyong post na ordinansa. Pero since involved dito ang Department of Education, Madam Chair, thank you po sa katanungan. Tulad po ng sinabi ko kanina, kung papayagan po akong basahin ang ordinansang ito, kadahilan na hindi pa po ito na-committee dahil sa mga kasamahan ay nasa travel. Ako po naman ay nagkasakit may ordinansa po. Sa bagay, kung babasahin lang, okay naman. Pero importante na yung mga involved na mga agencies ay marinig bago natin mapaprubahan. Committee na lang, Madam Chair. Pero maganda ito kung paano. Committee na lang po, mag-schedule na po. Thank you, Madam Chair. Opo. Salamat, Madam. Opo. Madam Chair. Yes, Importante po na naisita dito sa committee yung mga pangunahing mga personalidad na sila yung magpapatupad sa mga kanilang mga departamento. Kasi mandato nila ito. Halimbawa, yung sa DIPID, sino ba sa DIPID? Siguro yung mga SDS natin, SDS North and SDS South. Kailangan ma-invite sila na ma-inform nila yung kanilang mga mga teacher head, school heads na may ganitong umiiral na ordinansa. Kasi pa yung mga iba pang mga opisina na maliban lang sa uniform personnel, I think lahat ng mga government agencies, kagaya ng DNR, Department of Agriculture, ay as a judiciary, dapat maka-imbita. Lang sa ganun, yung invitasyon ninyo sa kanila ay parang, ay easy na rin natin na sa meron ganito ordinansa. Dapat malaman na agad ng bawat ahensya na alam ko namang maaprubahan nito na yung Oktubre ng bawat taon ay nakasunod tayo ng kasundan. Opo, Madam Chair. Opo, may committee na lang po sa
sa Friday ng umaga. Ito naman po kasi Friday. sa Biyernes po ng umaga. Darating na Opo, kasi sa hapon po may meeting din ako. Ito naman po, yung dagdag ko lang doon sa mga men in uniform, hindi po dito sa exhibition. Maganda rin po yun na ito-committee nito. Thank you, Madam Chair. Thank you, kasi nawa ako sa boses mo eh. Tatapusin ko muna sa akin. Pero alam ko naman na subuka ako si Rosa yung napakagandang pagpala. Kukunin ko lang po yun. Ano-sign? Ano-sign? Ay, pwede tayo na lang Sa para malawas. ordinances for third reading. Kukunin ko na lang. Announcement. Ay, announcement. Yan. May announcement lang po yung sa invitation ni Bigyan mo na si Mayor Ma'am. para po sa testing and probation team ng municipal meeting po sa August 28 bukas po, 9 a.m. 9 a.m. tomorrow po is 28. Anong pinapa-ready sa atin? Wala na po. Sige, baka umusok yan. Rainbow daw. Kasama na yung brigada. Invited. Isang araw lang po dito sa invitation. August 28, 2024 lang po, 9 a.m. Isang araw na yung pag pero yung pag-district na yan, it will run to ano yan. As another announcement. Another announcement po. Regarding po dun sa isang activity natin sa civil service, yung yakap po sa community. So we are planning po yung office natin na pagkanda po sa DJMP sa ating mga PDL po. So yan, yung mga PDL, yayakapin ng mga konsuhal. Yung babae sa lalaki. So ano po, yearly naman po siyang ginagawa, no? Every may bunutan. So ang nabunot po kasi natin yun is Barangay Tugtog. So para naman po ma-ibagi sa school, hindi po sa ibang naman po sa mga PDL natin dito sa municipality. So sa tanayan po may proposal sa Ang ano po kasi namin is ang target beneficiary po natin is 354 po siya. No, last na parang July po na nagtatanong po ako. Hindi ko lang po alam kung may check po. May nagagagay po kayo ng 354. So we are planning po to conduct a feeding program. Sa HR po ay may binigay po siya na pondo na 6,000. Pero kung dinivide po yung 6,000 doon po sa 354 na beneficiary natin is sobrang liit po talaga. Kaya po we are planning na yung 6,000 po is para na lang po dun sa feeding program. And nung nagtanong din po ako sa friend ko doon, ang mga kailangan daw po talaga nila sa loob is toiletries, kape, mga cup noodles po, ganon. Kaya po, we are lobbying po sa inyo mga mababait na puso na kung pwede nyo sana na in-kind na lang po yung solicitation namin sa inyo. For example po, each of you po will, give 30, about 30 pieces na cup noodles, isang tayo ng kape, isang tayo ng shampoo, 10 pieces or 30 pieces po na sabon, kahit po yung sa sachet lang, tapos yung toothpaste po sa sachet lang din and toothbrush po. Each of you po 30 pieces, dinivide lang po namin siya 360, divide po sa 12 sa inyo, 30 pieces each po. Sa mga sekretary, pakitandaan na lang yung pinagpapabiligian kasi kami mga kunsyan, makakapagbigay niyan, pagpasok ng rata. Dinibira na lang namin eh. May sahod na po tayo ngayon. Meron na. Kaya natandaan na lang ng mga sekretary kasi Opo, meron na po. para lang namin Nasa ninyo baka kasabay. Baka po kasabay, hindi po kasabay. Alam po kasi kaming rata kaya hindi po kasabay. pwede naman. Basta May space na yun. Last year kasi ang ginawa namin, nagpalapit na remote, hindi kita